sa mga kasamahan mo sa GMA, crushes is just a natural thing sa mga guys. Naging crush ko dati dahil kasama ko sa Voltes 5, si Liza Lopez. Does she know na crush mo siya? Alam niya kasi sa interviews mo. Bakit hindi mo pinursu? Well, Nung magpa-sexy ka, ano ang reaction ng parents mo doon? Was there a time na parang question ang sexualidad mo or gender mo? maraming times, hindi lang one time. Na-mention mo na rin lang where you played a gay role. Yes. At ang ganda-ganda mong gay. Ang ganda-gandang gay nito. Hindi ka ba nagkaroon ng second thought na ayaw mo ito gampanan? Nakakatanggap ka ba ng indecent proposal? Ay, marami po. Hindi ko pa alam kung paano i-take na. So, naninigas ako. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong kilalang personalidad ang ating makakakwentuhan. Pinakabago, pinakaunang Best Actor sa First Sinisilip Film Festival. Actually, he's already an award-winning actor. Mga kaibigan, isa sa mga sparkle artists, none other than Martin Del Rosario! Hello po sa inyo lahat. Tita Aster, thank you for having me. It should be my pleasure. Thank you so much, anak. Una muna, congratulations Thank you. sa iyo. You made history. First Best Actor Award mo. At the same time, First Sinisilip Film Festival. Malaking bagay po sa akin Oo, yun kasi diba? sa kauna-unang Sinisilip, ako yung first best actor. So, Oo, diba? it's part of history na ng Sinisilip Film Oo. Festival po, do. At saka ang anak-anakan ko naman na si Angela Morena, Opo, siya ang best first actress. Best Actress. Yes. Congratulations, anak. Hi, Angela. Hello. One of these days, kayo magkakapatid. Congratulations. In all fairness din to you, napaka-approachable mo, napakagaling ng PR mo, naandun kayo sa isang press con, nag-iikot ka, nambabati ka. It doesn't really matter kung kakilala mo na o hindi. Ganun po talaga ako. Hindi po ako yung nang showbiz lang. Siguro ganun ako as a person. Very approachable, very warm ako sa tao. Kasi I don't see na myself na yung tulad ng iba ba na parang porket artista. Celebrity ba? Kumbaga pag tingin mo sa sarili mo, celebrity status, tingin mo mas taas ka na sa ibang tao. Yun ang pet peeve ko. Yun yung ayokong ugali. Kaya ako... Which is good. Pero opo kasi ayoko po yung gano'n na parang tinataas mo yung sarili mo sa pedestal. Ako gusto ko, para-parehas Totoo tayo yun. dito. Totoo yun. Alam mo kung totoo, yun ang dapat pati, di ba? At saka doon mo makikita yung magandang ugali ng isang artista katulad mo. At saka alam ko po marami pong tao sa paligid na mas matagal na po sa industriya kaysa sa akin. Kaya yung respeto ba? Kumbaga, Yes. if nandyan na po silang matagal, ano ba Yes. naman yung babatiin mo lahat? Nagpapasalamat ka sa suporta nila na kahit presence pa lang nila na nandun sila para suportahan yung film festival. Malaking bagay na yun. Yes. Kaya rin ako Oo. umiikot nung time na Yes. yan. Ano ba naman yung pakita mo lang yung genuine appreciation. Yung Yes. ganun. Kasi, di ba, may iba hindi genuine, yung para lang mapagbigyan. Parang, ganun lang. Pero ako, yung totoo lang. Hindi rin naman ako maarte, hindi ko ina-acting. Feel ko, ganun lang po talaga ako as a person. Nung maliit ka pa ba, plinano mo ba or pinangarap mong maging artista balang araw? Nagsimula po ako sa commercials. Oh. Marami po ako nagawang commercial nung bata pa po ako. Okay. So, wala po sa plano ko yung pag-aartista kasi ano po ako, consistent honor student, Honor student, ako ng yes. grade school, Oo. yan, high school, ganun po. So, ang nagkataon lang na parang destiny pong lumapit sa akin kasi last day of school, tsaka ako na-discover ni June Reyes noon. Ito mo si June Reyes na writer? Opo. Entertainment writer? Yes, si June Reyes Oh, na okay. naka-discover kay Yes. Gerald Anderson. Yes, yes. Nagkataon po noon, birthday ni Gerald, bibilan niya ng lechon sa Retiro Street kasi sa Retiro po. Sa May Laloma. Maraming lechon Oo, po, yes, maraming yes, lechon yes. po dyan eh. Yung school ko po, Lourdes, Quezon City. Malapit lang po doon. May susunduin po akong girlfriend sa Macdo Retiro. Habang naglalakad ako, doon ako na-discover ni June Reyes. Sabi niya, bagets, gusto mag-artista? Oo. Sabi ko, ayoko po, ganyan. Ganyan. Oo. Natakot ako kasi parang random lang na lumapit sa akin. Oo. Ay, hindi po, gumanon ako. Sabi, subukan mo lang, ganyan. Ito yung card niya, ganyan. Tapos, ang binigay ko number ko sa mami ko pa. Kasi Okay. ano pa ako noon, Oo, minor de edad. 16 years old. Oo. Sabi ko, ito po number ng mami ko. Tumawag siya sa mami ko. Ang pagkaka-explain, go see.
So, ang inisip ko pag go-see, familiar term po kasi yan sa commercial. commercial, yes, Sa commercial, yes, so inisip yes. ko go-see, Oo. okay. So, parang commercial lang ito. Yes. Pagpasok ko dun sa ABS, ang bilis lahat nangyari. Parang pagkakita sa akin dun sa talent center, pinaschedule ako ng workshop. Last day of school. Okay. Sinabi ko sa sarili ko, wala namang mawawala. 1 month lang 2 months na workshop. Pag tatapos itong workshop, wala na, back to school na ako. Yes. After ng workshop, binigyan ako ng show. Nagdire-diretso, may show ako bigla. Hanggang sa hindi na ako nawalan. Parang naging ganun lang kadali. Oo. Na sa simula, parang gusto ko ba talaga itong pinasok ko? May ganung question. Hanggang sa yung nakakarinig na ako sa mga directors na, mahusay, okay ka sa ginagawa mo. Na-inspire ako na parang, yung akala ko noon na baka hindi ko kaya to, kaya ko ba panindigan to, parang tinart ko ng mahalin yung ginagawa ko, especially yung acting side. Yes. Kasi ako medyo introvert, medyo mahihain din po akong tao. Yung dun sa part na interviews, hanggang ngayon po medyo kinakabahan pa rin ako yung mga live show, yung mga variety shows, ganyan. Pero yung craft side, yung sa pag-arte, ay natutunan ko ng mahalin. In fact, gusto ko siyang gawin hanggat sa tumanda ako. Pero ang maganda sa'yo, hindi mo pinabayaan yung pag-aaral mo. In fact, nakapagtapos ka ng koleyo, right? Sa UP po hanggang 3rd year lang. Oh my, pero balikan mo pa rin. Apo, Tapusin mo yon kasi sa UP, di ba? Apo, ang course ko naman po, Mass Communication, nakausap ko na yung dean. Since yung ginagawa ko po kasi is related naman sa course, anytime, pwede ako bumalik. Hanapan mo lang ng time kasi ngayon nagsunod-sunod naman yung mga projects. Make time. Tapusin mo yun. At lalo na 3rd year, akala ko nga natapos mo na yung pag-aaral mo. UP, di ba? Yes, sa UP din. Tapos consistent honor student ka since elementary. Yes po. At saka high school. Opo. Itong sa UP ba, parang scholar ka doon? Yung regular ang una kong tinake doon, business administration. Tapos, Nag-shift kaso ka? nagsabay-sabay yun yung time na dami kong shows. Nag-shift ako to Broadcom. Oh. Ngayon, okay pa siya hanggang 3rd year, kaso lang yung nagkaroon na ng mga subjects na production, na kapag isang absence mo lang, mababaksa ka na kasi group work Yes, group work. yes, So, yes. nag-decide ako na, sige, since related naman tong ginagawa ko sa kurso ko, ko muna, focus muna ako sa career. Total, nandyan, sunod-sunod naman. Hanggang sa kinausap ko yung dean namin, sabi sa akin na, pwede ka bumalik anytime basta sa College of Mass Communication. So, pwede ako mamili film, broadcom, journalism, or communication research. Anything na related dito sa industriya po natin. Ang pakiusap ka sa'yo, like what I said, tapusin mo. Yes po, yan din naman ang pangarap ng parents ko. Because showbiz is not permanent. Yes. Especially yung income. Kaya rin, I see to it na yung savings ko, yung income ko, napupunta sa maayos. Kumbaga, yung iba ini-invest ko, land banking. Yung iba naman for my future, mga life insurance. May mga insurance ako for wealth building, yung mga ganyan ba. Parang sinisecure ko yung future. Just in case, sabi niyo po, hindi po permanent ang showbiz. Pero syempre, pangarap ko na tumagal sa showbiz. Yun ang goal ko, hindi naman yung sumikat na maging superstar. Hindi po yung goal ko. Ang goal ko talaga is maging magaling na actor kasi yun yung pangarap Imagine ko. at a young age, 2015 when you had your first Gawad Urian. Oh my God, not for anything. Ang daming award-giving bodies. Pero pag nanalo ka na sa Gawad Urian, parang ano na yun wow. Malaki pong achievement po talaga. Malaking achievement yung para sa isang aktor. Yes, opo. But prior to that, nanalo ka sa NPress, di ba? Golden Screen Awards as the breakthrough. Opo, and sa PMPC. PMPC and then yung same year, 2011, di ba? Yes, yung isa naman, Best New Actor. Opo. And this is for the movie? The Game. The Game. For under Cinema One Originals yata. Tapos, yun ba, nagsunod-sunod naman po. Nagkaroon din po ako sa, ayun pa, Gawad Urian. Tapos, pista ng pelikula Pilipino, Best Actor din po for Panty Sisters. Tapos, nagkaroon ako ng Best Actor Award sa Asian TV Awards for Born Beautiful. Wow. Tapos, ito na po, yung Best Actor po ulit sa Cinesili Festival. Na-mention mo na rin lang yung ilang pelikula na where you played a gay role. Yes. At ang ganda-ganda mong gay. Ang ganda-gandang gay nito. Hindi ka ba nagkaroon ng second thought na ayaw mo ito gampanan? Hindi naman po. Ako, mahilig po ako sa challenging roles. Okay. And in fact, kung tatanungin niyo po ako, siguro ang most challenging na ginawa kong role yung transgender. Okay. But hindi ako nag-alinlangan kasi mas challenging, mas gusto ko, mas stretch yung capacity ko, yung utak ko na paano gagawin tong character na to. And proud ako sa mga nagagawa ko. And you are out of your comfort zone. Yes, yun naman po ang lagi kong goal sa sarili ko na parang ito, first time ko po mag-play. Yung sa Anino sa Likod ng Buwan. Yes.
di ba, kung ikaw artista, kakabahan ka talaga. Kunwari, sanay ka sa TV, sanay ka po sa film. Tapos bigla kang papasok ng teatro. Kasi yung sa theater po, isang Yes. one long take po yun. Right. Parang ako nag-decide kasi ako, nakuha ako ng sa Anino sa Likod ng Buwan. Sabi ko, may parang doubts ako sa sarili ko. Kaya ko ba to? Kaya ko ba talaga? Diba? Kaya ko ba panindigan na 1 hour, 45 minutes nandun ako sa stage? Mamememorize ko ba lahat ng lines? Agad sa nisip ko sa sarili ko, ever since naman hindi ako tumatanggi sa sa mga challenges. Tsaka sabi ko, pag tinanggihan ko to, first time kong susuko, tapos mamaya in the future, i-regret ko kasi ang ganda-ganda ng story, Yes. ang ganda-ganda ng role. At saka bida ka doon. Opo. Tapos sinulat pa ni June Robles Lana Yes, yung direct. play. Oo. So, tinanggap ko. Tapos hanggat sa yung first run, naging very successful yung first run. In fact, nag-rerun po kami ngayon, nag-rerun pa po. Sa PETA to, di ba? Sa PETA Theater Oo. Center. And proud ako sa sarili ko kasi parang, yung dating kinakatakutan mo, kinaya mo. Tapos, parang ang laking achievement. Sobrang Yes, fulfilling as an actor. Yung iba kasing mga aktor, nagsisimula sa entablado Opo. or sa teatro Opo. bago sila pumasok sa mainstream TV at saka pelikula. But in your case, nagsimula ka muna sa TV at saka pelikula Opo. bago ka nagteatro. Opo. Iba kasi ang discipline sa theater. Ibang-iba po, grabe. Diba? Physically, kailangan, yung endurance ba kasi almost 2 hours kayo nandun. Tapos ang daming lines, one long take lang yan. Oo. Isi-save niyo yung sarili niyo doon. Kumbaga kahit anong mangyari, the show must go on. Pero so far, maayos naman lahat ng naging run Well, namin. that's very And happy nice. happy ako sa audience kasi live niyo po Yes, makikita yes. yung reaction ng audience. Correct. Anong mga natutunan mo? Pinakamalaki po yung disiplina kasi walang take 2. Walang take 2 doon. Oo naman. So, yung Oo. disiplina sa pagmememorya ng lines, yung tiwala mo sa co-actors mo, ibang-iba kasi mararamdaman nyo na yung energy ninyo, na i-save yung isa't isa during times na parang feeling nyo offbeat or wala sa rhythm yung nyo. Makikita nyo, kayong tatlo lang tatlo lang kami artista doon, walang ibang magsisave kundi kayo rin. So, tulungan kayo para mag-create ng napakagandang show. Balikan muna natin yung ABS because doon ka nagsimula, Apo. 2007. Nabot ka doon ng 6 years. Apo, 6 Diba? years. 6 Apo. years. After 6 years, what made you decide to move to GMA? Gusto ko ng new things kasi may dumating yung point na parang hindi ko na nakikitaan ng direction yung kung saan ako pupunta. Nag-try ako ng ibang option and hindi ako nagkamali kasi sobrang inalagaan ako ng GMA ever since lumipat ako. Hindi ako nawawala ng proyekto sa kanila. Kumbaga, patagal ng patagal, mas nabibigyan ako ng break. Palaki ng palaki yung mga roles na nakukuha ko and I really appreciate that. So parang sa GMA ko nahanap yung talagang pagmamahala talaga. Yung iba kasi, ang nakikita ko lang sa'yo, may self-discipline ka. Natuto ka mag-ipon, natuto ka mag-invest sa kinikita mo, nakabili ka na ng sarili mong kondo, nakapagbili ka na ng ibang properties, di ba? You have your own car, you drive your own car now. Yes po. And you're the only boy sa 3 magkakapatid. Opo, Sandwich galing ka di Opo, ba? opo. Eh, yung ate mo, ikaw, tapos yung May youngest bunso. sister nyo. Parang hindi ko nakita sa'yo na parang pampered ka or spoiled ka sa family mo or sa parents mo. Hindi po, tinuruan po kami ng parents namin na hindi mo makukuha yung mga bagay na madali, kailangan paghihirapan mo. Hindi mo pwedeng i-shortcut ang buhay. Kaya nga kami tinrain ng magulang namin na mag-excel sa lahat ng ginagawa namin. Kaya nagulat din ako yung at first very reluctant sila na yung sa pagpasok ko sa showbiz kasi honor student po ako eh. Bandang huli, napatunayan ko rin sa kanila na, lalo na yung minahal ko na itong ginagawa ko, napatunayan ko sa kanila na kaya ko mag-excel dito sa showbiz. Hanggang ngayon, sila ang mga number 1 fan ko. Ang parents ko, supporters ko. Si mama at si papa, sila yung number 1 na nanonood ng mga pelikula ko, sila yung number 1 critic ko, ganyan. Pero hindi naman sila kahit papaano nag-worry because you have to set aside your studies para i-pursue mo yung pag-aaral. Hindi matapos mo yung pag-aaral mo para i-pursue mo yung acting career mo. Nag-worry po sila, Oo. lalo na po yung nasa high school ako. Kasi may time po kasi na wala po akong binibitawan sa dalawa. Nag-aaral ako habang nag-showbiz. Mahirap yun. Mahirap po, natutulog ako sa corridor, tapos pumapasok ako sa school.
yung assignment ko, doon ko ginagawa kasi minsan sobra talagang pagod na ako. Nagawa ko siya, natapos ko yung high school. Yun lang, yung college, nagkaroon ng problema kasi pag nag-absent ka, babaksa ka agad sa ano. So, may time na kailangan kong mamili. And sinabi ko naman sa kanila, Mama, Papa, anytime pwede kong balikan yung school. Kausap ko yung di namin. Sabi nila, basta tatapusin mo. And sabi ko, ipuproof ko naman sa inyo na dito sa pinasok ko, hindi ako nagkamali. Which is, ako ganun akong tao eh. Kung ano yung gusto ko, yung pinasok ko, paninindigan ko, gagalingan ko, huhusayan ko. And now, very proud sila sa decisions ko. Lalo na kung nanalo ako ng award or kunwari may magandang performance ako na napanood lang nila kahit listing sa TV. Nagbibigay sila ng true criticism sa mga ginagawa ko. Natututo ako sa mga sinasabi Yan ang nila. dapat actually. Oo, Yes, di ba? yes, oo. So, Hindi bubulahin ka lang just because anak ka. oh, di ba? yes, opo. Ayan po. Nung magpa-sexy ka, of course, yung pinanalunan mong pelikula, ay may pagka-sexy ang tema. Opo. Haplos sa hangin. Haplos sa hangin. Opo. Ano ang reaction ng parents mo doon? First time ko po kasi magsisexy sa film, Yes. dito sa Haplos sa Hangin. Right. Pero hindi naman po sa akin bago ang sexy role. Kasi yung sexy role sa TV, nag-ano na rin po ako, may mga, nag-ano na rin po ako, nag-endorsement na rin po ako ng underwear Yes, years back. Right. Tapos, recently, before ko tanggapin tong Haplos sa Hangin na film, nag-play na ako yung Anino sa Likod ng Buwan, which is Yes. erotic, medyo Alright. may pagka-sexy din yung tema nun. Yes. And kung isipin nyo, mas nakakatakot yun dahil live audience. Live tapos, audience, yes. So, hindi na po siya bago sa akin. And hindi naman na rin ako ganun kabata. Tsaka, wala naman po pinagkaiba ang sexy sa ibang roles na ginawa ko. Right. Like, gay roles, kontrabida roles. Kumbaga, hindi ko kinakahon yung sarili ko na hanggang dito lang ako, wala akong limitasyon. Kasi naniniwala ko pag actor ka, if niniwala ka sa yung the beauty of acting, hindi mo lalagyan ng limits yung sarili mo. Nandun ka ba sa Born Beautiful. Born Beautiful? Yes. At saka yung Panty Panty Sisters. Sisters, Oo. yes, opo. Paano mo pinaghahandaan yung gay role mo? For Panty Sisters, more on, nag-ano ako ng peg. Kasi parang tatlo kami magkakapatid doon. Ang inisip ko na lang, para kaming Powerpuff Girls, si Blossom, si Bubble, si Buttercup. Ako si Bubble. So, inisip ko na lang na, pati yung delivery ng lines ko, yung voice ko, niliitan ko. Tapos ginawa ko, inisip ko parang rainbows and butterflies ng lahat na nakikita ko. So, yun, more on peg yung ginawa ko. Doon sa Born Beautiful naman, syempre inaral ko yung Die Beautiful, kung paano ginawa ni Christian Bables yung barbs. Right. Na-realize ko kasi na hindi mo pwedeng kopyahin yung art kung paano pinortray ng isang artista yung role na yon. Kailangan mo mag-create ng sarili mo. Kasi pag ginaya mo yon, hindi na original sa'yo yun. And naniniwala ko bawat character, may parte doon na si Martin yun nandun. Yes. So, hindi ko pwedeng kunin kung paano atake ni Christian dun sa Barb. So, ako may sarili din akong interpretation. Oo. Pero nung mapanood ng parents mo yon, anong naging reaction nila? Ang ganda ko. Kasi ang ganda-ganda mo nga, di ba? Pero at saka the same time, yung kilos mo, para ka talagang babae. Di sila, pero natawa nga ako yung dad ko. Mart, nagugulat ako kasi kasama ko yung papa ko sa shoot. Yung una, syempre, parang ang comment lang niya sa mga pictures na lumalabas. Ang ganda mo dito yung mami ko, yung daddy ko tahimik lang. Yung daddy ko yung kasama ko sa set. Maya, Mart, sandali. Yung wig mo may tutsang. Siya pa nag-aayos ng wig ko. Very sila, supportive. Nakakatuwa Actually, yung parents mo. proud sila. Was there a time na parang question ang sexualidad mo or gender mo? Maraming times, hindi lang one time. Dati kasi nagsimula ako, medyo marami po akong gay roles na ginagawa. So, hindi maiwasan MMK, ginawa mo na rin yun. Ginawa ko. Yun yung una ko Yung pong gay headband? role. Yes, opo, natanda. Opo, yun po. ah. Hindi niyo po maiwasan na sabihan na, kasi kaya ganyan yan dahil ganito siya. May mga ganong comments. Pero ako kasi pag mga bashers, haters, talagang, yung art of ignoring, ganun. At hindi ka pumapatol. Hindi, never ako parang hindi niyo po ako makikita kahit kailan sa buong career ko na pumatol ako sa basher. Kasi parang feeling ko mas binibigyan mo sila ng power. Kasi yung Correct. parang pag nagbigay sila ng fake news, once na pinatulan mo parang, naapektahan siya, di mas matutuwa sila. Ako po, ignore lang. Hindi nga po ako nag-erase, hindi ako nagbablock. Hindi ako nagbablock ng tao, hindi po ako nag-erase ng comments, ganyan. Hinahayaan mo lang siya. Hinayaan ko lang po na Naandyan lang kahit siya. naka-display po yan sa page ko, wala po akong sige, okay Walang lang. problema. Walang problema. Oo. Kasi secured ka sa sarili mo. Mas kabisado mo ang sarili mo kaysa sa ibang Kaysa tao. sa ibang tao po. Oh, especially mo hindi nakakakilala sa'yo. Opo. How about your family, especially your parents? Kasi minsan iba kasi yung dating sa parents eh.
pag nababash yung mga anak, sila yung nasasaktan. Sila, nung simula, affected sa mga ganyang balita. Pero ako, inassure ko, Mama, Papa, okay lang ako, hindi naman totoo eh. So, walang bearing yung mga sinasabi ng tao sa akin. Hanggat sa yung mom ko, natutunan na rin yung gano'n, na minsan, iyanin sa akin, Mart, ano to, ito na naman. Sabi niya, Mama, wala yan. Hanggat sa nasanay na siya kasi sa dami ng, lalo na pag bago ka, maraming taong gustong i-down ka. Pull down ka. So, hanggat sa yung mom ko, wala na rin. Ngayon, may mga fake news or may mga lumalabas na wala na rin. Parang nakuha nila yung attitude ko na dead man na lang din sa mga bashers. On the spot, are you single or commit? Single. Single? Yes. Talaga, since when? Magpa 5 years na yata. I know in one interview, sinabi mo na pag nagkakaroon ka ng love life, nadide-focus ka. Opo. Tama ba yung word na yun? Yes, Oo. tama. Totoo Opo. yun? Totoo po kasi nangyari na po sa akin na nung nagka-love life ako, nahahati yung parang Attention. Tsaka kahit for some reason hindi ako nakakaipon. Parang nawawala yung drive ko, na hindi ko naayos yung sarili ko kasi parang yung focus ko dun sa love life. At saka marami na rin akong experiences with toxic relationships. So parang nahanap ko yung contentment, yung parang nakita ko na umaangat ako, natututo, umaayos yung sarili ko nung mag-isa lang ako. So inisip ko, ayusin ko muna yung sarili ko ayusin ko muna. Tapos ang love, dadating naman yan if the time is right. Kung okay na ako, kung feel ko na I'm so secure, I'm made na, parang gusto kong ayusin muna yung sarili ko, yung future ko, yung Priority family ko. mo right now. Tapos yung career ko, gusto ko stable. Once nangyari yan, ang love life, dadating yan if dadating. Kumbaga, hindi mo kailangan hanapin. Ganun. May naging girlfriend ka na ba na taga-showbiz? Ay, wala naman po. Wala talaga. Puro ng showbiz. Ano po, very Ano yun? private. Is it by choice? Or, I'm sure, kasi sa rami mong nakakatrabaho. Sa showbiz, more on dating, Okay. ganyan. But yung relationships talaga outside showbiz, hindi siya by choice. Siguro, hindi ko sinasadya na mas nag-work yung mga private relationships ko. Kasi ayoko yung parang nasa microscope na bawat kibo may Nasusulat, may nakikialam. may Kasi nangyayari. dumarating kasi sa point na may nakikialam na. Opo. Oo, Hindi, na parang hindi tagalabas. ako komportable. Oo. Ako po mismo, very in-enjoy ko yung privacy ko, in-enjoy ko yung solitude ko, yung mas happy ako na mag-isa ako. Ganun. May ganun ako mas nare-relax ako when pag ako lang mag-isa nag-iisip, ganyan. Sabi mo kanina, yung toxic relationship, nakaranas ka. Was it the reason kung bakit medyo parang na-discourage ka at medyo ito muna, wag na muna? Possible kasi sunod-sunod po yun eh. Hindi lang din naman yung karelasyon ko may problema, parang ako din kasi nagiging toxic din ako for some reason kung kapag napamahal ako, parang yung mga choices ko, parang napupunta ako sa mali. So, na-realize ko, yung bumitaw ako sa mga relationship, yung mag-isa lang ako, sabi ko, parang unti-unti, maayos ako tsaka natututo ako, parang gumaganda yung direksyon ng buhay ko. So parang nag-work pag ako lang mag-isa, sabi ko. Siguro, it comes with maturity din, kasi medyo bata pa ako nung time na yun. So, 18, 19, 20, hanggang mga 27, mga ganyan, 26, hanggang sa yung nag-focus ako sa sarili ko on my late 20s hanggang ngayong 32 na ako. Naging maayos lahat. When do you think is the right time for you to settle down? Hindi ko binibigyan ng pressure yung sarili ko, but parang sinabi ko, by 35, kailangan okay na ako sa sarili ko. And pwede na siguro, kung okay na ako by 35, siguro i-prioritize ko naman yung love life, ganyan, di ba? Kasi it's not too late naman. Parents mo, wala pa rin apo up to now? Wala pa po. Wala pa Kahit rin. sa mga sisters ko, Oo, wala pa di po. ba? Apo, Oo. silang Tapos apo. ikaw lang only boy Opo, at the family. Actually, maganda yun kasi may Opo. sarili kang goal sa career mo at saka sa personal buhay mo. Yung parang magsiset ka ng goals na attainable, hindi naman yung, ito, yung sa nakikita kong tinatakbo, parang feeling ko by 35, lahat ng mga pinaghirapan ko, I mean, nandyan na medyo ayos na. So, pwede na ako mag-focus sa mga bagay na, for example, love life. Kung dumating ng 35, why not? Diba? Parang ganun. Pero yung settling down, Hindi mo masabi, depende sa relationship eh. Kasi sa ngayon, minsan dating, pag napupunta sa seryoso, biglang it's either ako'y umaatras na parang, sinasabi ko naman maaga na parang, to tell you honestly, hindi pa ako ready ng sobrang seryoso. Parang in the future, baka ako yung makasakit. At least, nasasabi ko na yung ganun kesa yung tumagal tong maging toxic. Kunwari, pag nakikita ko medyo nagiging seryoso na, medyo parang gumaganda yung tapos parang sasabihin ko rin diretso na parang happy ako ngayon but may fear ako na kapag nag-progress pa to, baka sobrang seryoso,
baka ako yung umatras, hindi ako ready, and I fear na baka ako yung makasakit. Kasi sa future, nangyayari yung gano'n na, alam mo yun, yung tumatagal, naging seryoso, tapos biglang hindi pala ako ready. Ang ending, ako yung nakakasakit. Maybe at this time, hindi mo pa siguro nahanap yung si Miss Right. For you? Hindi ko po hinahanap. Parang may ano nga po ako may goal ako sa utak ko na dapat muna matapos ko yung magawa ko muna lahat for myself. Gusto ko lang pong siguraduhin muna yung future para by the time na mahanap yung love, kung gusto yung mag-settle down, hindi ka pumapasok blindly sa future na Handang-handa paano pag magkaanak, paano yung magpakasal, ganyan, di ba yung mga ganon. Tsaka handang-handa ka na kung gusto nyo, pwede na, parang ganon. Since bata ka pa, at saka marami ka na ring magagandang role na nagampanan, is there any particular role na parang hindi mo pa na-achieve? Sa dami ko po kasi ginawang role, siguro ang gusto ko yung simple naman kasi sobrang daming complex roles ko na ginawa, na mahihirap, ganyan sabihin ng iba, mahirap. Pero ako gusto ko ng love story lang. Simpleng love story lang po. Hindi ko pa po kasi nagagawa. Pero kailangan may twist din di ba? Parang lagi po kasi ako ngayon sa kontrabida roles, sa TV, mga sexy roles, gay roles, tsaka lahat ng mga character roles, lahat na naibigay sa akin. Dream role ko naman ngayon, yung simple lang, yung love story lang. Sino influences mo pagdating sa acting? Para siguro sa future, parang gusto ko maging the likes of Tito Noni Buencamino, yung mga ganyan. Na mahusay na actor. Joel Torre. Yes, mahusay na actor. Sir Ronnie Lazaro. Yes, Ang gagaling. Sa future, gusto ko yung parang kahit may edad na ako, yung may trabaho ako dahil sa talent ako nagre-rely, hindi sa popularity or sa diba, sa celebrity status. At yun ang naglalast. Yes. Yun naman po ang goal ko. Yun ang tumatagal. At pag mas stable. Career ko, slow ang pag-angat, pero mas stable. Kasi, at hindi ka nawawala ng Yes, proyekto. yun ang mahalaga. Hindi ako nawawala ng proyekto. Doon sa mga kasamahan mo, sa GMA, crushes is just a natural thing sa mga guys. Wala ka man lang ba na... Crushes. Naging crush ko dati dahil kasama ko sa Voltes 5. Si Liza Lopez, nakasama ko siya sa Voltes 5. Does she know? Na-crush mo siya? Alam niya kasi sa interviews mo, sinasabi naman po namin. Inaamin mo. Inaamin ko naman. Bakit hindi mo pinursu? Okay kaming sobrang friends ni Lizelle. Siguro, nakita namin na nag-work kami well professionally. Hindi lang, syempre, pwedeng ipilit dahil lang sa lagi tayo magkatrabaho. Ibig sabihin, maging kayo na parang gano'n. So, but she's also single? I don't know now. Hindi ko lang alam. So, matagal na kayong walang... Pero parang almost 4 years ko siyang ka-work Kasi nag-Voltes 5, tapos may ginawa pa kaming soap na asawa ng asawa ko. Ano ang current series na tumatakbo? House of Lies. Sa GMA Afternoon Prime siya. Kasama ko dito si Beauty Gonzalez, si Mike Tan, si Chris Bernal, ako, si Kokoy De Santos, Miss Jacqueline Blanco, Miss Nuki Serna, Lito Pimentel, maganda ang cast mo. Sino ang director nito? Jerry Sineneng. Saka maganda po storya nito. Kailangan abangan nila. Bukod sa sinabi mo nga yung mga influences mo, yung actors that you look up to. Kasi kadalasan, sabi ng iba, Eddie Garcia. I look up to... Pag sinabi mong Eddie Garcia, siya yung barometro ng isang aktor na pwede magbida, pwede magkontrabida. At saka yung longevity, hindi dumating sa kanya yung na at this age, mag-retire na ako. Pag tinatanong mo siya, sabi na, wala sa bokabularyo ko. Sana ganun din ako. Oo, diba? Sana ganun din po ako. Parang kahit, kunwari sabi mo na 80, kung kaya pa ng katawan ko, kaya pa ng memorya ko, kung mahal ko naman yung ginagawa ko, why not? Opo, hanggang sa kaya ko po. That's very important sa'yo na mahal mo yung trabaho mo. Opo, malaking at trinatrabaho mo yung trabaho mo. Natural po yun kapag mahal yung ginagawa nyo. Parang gagawin mo yung best mo. Diba? Hindi ka lang pupunta doon dahil gusto mong kunin yung TF mo. Ginagawa mo to para sa ikagaganda ng character mo. Kasi mahal mo mahal mo yung work mo Thankful ka dun sa work mo When you are portraying a character, kanina sinabi ko nga ano yung preparation, but in this case, yung iba kasi, let's say, lalo na pag character yung role mo, naglalagay sila ng backstory. Apo. Ikaw din ba? Naglalagay ako ng backstory. Sa GMA ngayon, nag-workshops naman. So, natutulungan kami. But personally ako, nag-iisip ako ng mga possible nuances niya, yung sinong mga peg, yung pwede mong ipeg doon sa character. Minsan aralin mo yung, kunwari, kontrabida role, tingnan mo kung ano ba yung look mo na, ititingnan mo yung sarili mo sa salamin, yung mga ganyan. Ang sarap actually, sarap gumawa ng character sa utak mo. So, syempre,
kahit ang dami ko ng kontrabida role sa ginawa, lahat yan magkakaiba. Wala akong ginawa na parehas na kontrabida, atake, acting, ganyan. So, like for example, yung naglolong ako, iniiba ko yung look. Patubo ako ng mustache, ganyan. Kumbaga parang gusto ko maiba siya dun sa Prince Zardos ko na very regal na, diba may ano ako doon, Brazilian. So, ganun din ako. Physically, gusto ko itsura pa lang, karakter na. Iba na yung, ano mo. I mean, makikita mo na yung character sa itsura pa lang. Siyempre, iba pa yung delivery ng lines, iba yung atake mo. Parang ganung preparation na sinabi niyo, ganun din po yung pinagdadaanan mo. Alam mo, yun ang magaling na aktor. Pinaghahandaan ang role na gagampanan. Bukod sa memoryado mo yung script. Diba? Na dumarating ka sa set na preparado ka. Oo. Dapat yung ganun, kasi may iba, parang, I don't know kaya minsan yung iba nasisigawan ng direktor. Yung direktor na nagagalit kasi hindi handa. Diba? Parang unfair din yun sa mga ibang kasamahan nyo. Yeah, kahit nga po yung, kunwari, mga sexy scenes. So, syempre, pag sexy scenes, alam mo, laging may topless. So, laging, di mag-workout ka, mag-gym ka. Oo. Saka, yun nga, yung sa Haplos sa Hangin. Ang ganda ng katawan mo. Dahil po yan sa Anino sa Likod ng Buwan and sa Haplos sa Hangin, nag-prepare talaga ako. Okay. Talagang nag-gym ka. Oo, nag-gym. Para kasi syempre, erotic. Syempre, kailangan, di ba? Yun ang importante. Di ba, pinaghahandaan mo eh. Di ba, paano kung, let's say, lalo na ano tawag doon? Magtatopless ka, tapos yung katawan mo, mukhang di ba? Yes. Actually, sa erotic nga, sinasabi nila, ay, naku, dahil walang project, sexy na. Hindi naman totoo na porket erotic ang gagawin mo. Wala namang kwento, di ba? So, kaya nga nagkaroon ng Sinisilip Film Festival. So, parang yun nga, sana mawala yung, sinabi ko nga sa interviews na, sana mawala yung stigma sa mga erotic movies na wala tong kwento na forward mo lang dun sa mga sexy scenes. Kasi hindi naman totoo yun, kaya nga nagkaroon ng ganitong festival. Pero after this Best Actor Award, moving forward, ano pa ang nilulook up to mo? Yung acting award, hindi naman siya factor. Wala siyang inaansa. Parang bonus na lang. Bonus na. Hindi naman siya yung dahil best actor ako, ito na yung wala pong ganun. Para siyang normal. I mean, I appreciate it and yun nun. Pero hindi mo siya lalagay sa utak mo kasi once na ilagay mo yun sa utak mo at tingnan mo yung sarili mo mas mataas at mag-refuse ka na matuto pa, doon magsisimula mag-stop yung pag-improve mo as an actor eh. So ako, like ito, para akong baby sa teatro, ang dami ko natututunan and sobrang saya ko. Sobrang saya ko, ang dami ko pa pala hindi alam. So ito, may bago ko natutunan, ganyan. So, parang ayokong matapos yung learning, kumbaga, ganun. Dapat. Para kayong mga lawyers or doctors na. So tuloy-tuloy na parang may bago ko natututunan. At siguro yun yung reason kung bakit tumatanggap ako ng mga roles na outside ng comfort zone ko kasi gusto ko matuto, ayokong malimitahan, gusto ko ma-stretch talaga yung hanggang saan talaga ako yung limits ko, ganyan. In your almost 18 years in this business, ano yung matasabi mong pinaka-biggest achievement mo? Siguro hindi ko lang nakikita pero tumagal ako nandito pa rin ako. And nakikita ko na gumaganda palalo yung career ko. Lately lang, pumasok ako ng theater. Malaking achievement yun sa akin. Hindi po lahat ng nasa TV, sa film, nakakatawid ng theater. And continuous akong lumalabas sa boundaries ko. Kumbaga, lagi kong natatapatan yung, kumbaga, yung mga best kong ginawa, lagi ko siyang natataasan pa. So, malaking achievement yun para sa sarili ko. And proud ako sa narating ko and I won't stop na husayan pa, mas galingan pa sa mga future projects ko and basagin pa yung mga limitasyon na nandyan pa. Diba? Yun po. Alam mo, people does not know na meron kang mga popular na kamag-anak na nauna sa'yo, syempre, in this business. Ang sister po ng mom ko, si Ces Quesada. So, who is an aunt mo, di ba? Yes. And of course... And ang sister naman ng dad ko, si Connie Season, the broadcaster. So, nakakatuwa, di ba? Actually, yung dad ko, nag-artista din. For a while, di ba? For a while. Robert Del, sa Bagets 2. 1984, Agamulak. Opo. Yes. Nakakatanggap ka ba ng indecent proposal? Ay, marami po. Siguro nung medyo kabataan ko, hindi ko pa alam kung paano i-take na. So, naninigas ako, hindi ko alam yung re-react ko. So, ang ending parang nare-reject ko ng hindi maganda, ganyan. But, siguro learnings na rin habang tumatagal ako sa showbiz, natutunan ko na pwede ka naman mag-say ng no. With respect, alam mo yun, pwede nyo naman sabihin na hindi kayo open ng may respeto pa rin. Lalo na kung kaibigan mo yung nagtatanong, di ba? Talaga? Dumating sa ganung point na kaibigan mo pa? Kasi
yung industriya po natin, maliit po yan eh. Mga kaibigan mo rin po, syempre, yung mga, Oh, yeah. mga katrabaho mo. Alright, right. I understand. Opo. Pero we're not just talking about gays na proposals. How about, kasi meron din yan sa mga babae eh. Meron din po. Meron din Ah, po. meron din. Pero hindi ka talaga kumakagat. Kasi pag ganun yung simula, parang yung hirap naman, ano bang pakay? I mean, ba't Yes. mo gagawin? Right. Because of money? Kung ganun, pwede mo namang pagtrabahuan, di ba? So, kung love life naman ang pakay, parang ang pangit naman ang simula nung foundation ng relationship na nagsimula sa ganun. So, mas maganda na dumaan sa normal kaysa indecent, di ba? So hanggang ngayon, nakakatanggap ka pa rin? Meron pa rin Meron po. pa rin, Meron pa rin oo. po. Pero either kung hindi mo kakilala, ignore mo na lang, di ba? Or kung kakilala mo naman, pwede ka naman, uy, ano ka ba? Kaibigan tayo, ganyan. Hindi tayo talo. Oo, hindi parang Oo. kaibigan tayo, Oo. ano na lang, labas tayo, ganyan, o ganun. Parang As magkaibigan. marunong kang maglaro na with words. Yes, na pwede yeah. mo na siyang i-joke-joke like ko talaga, ganyan. Hindi katulad noon na naninigas ako na hindi mo alam sasabihin mo. Kung ma-offend ka or Parang magagalit hindi ko alam ka. kung ma-offend ako or ma-offend ko siya na parang so ang ending, iba-block mo or hindi mo napapansinin, ganyan. Pero ngayon, sobrang normal na pwede mo nang, ano mo lang, di ba? At binabati mo pa, Binabati even ko pa after rin. that. Oo, binabati ko pa rin. Makasamahan mo pa rin sa trabaho. Iba-iba po eh. May kasama sa trabaho, minsan outside showbiz. Okay. Parang feeling ko, in any workplace naman may Yes. ganyan. Hindi lang Sa tao na rin. Hindi lang sa Oo. showbiz. Kahit outside showbiz, meron din po eh. So, parang part of na yan. Part na ng, ewan ko, parang naging normal na po sa akin yung gano'n. Anong isang experience mo, either when you were still a kid, even if you're a grown-up, ang hindi mo makakalimutan? Siguro, may time na isang wake, nag-iiyakan lahat. As in, may AVP. Ano to, celebrity wake. Yes. Matagal na to. Right. So ang daming tao nag-iiyakan. Ako may phone call akong iti-take. Habang ang kulit-kulit tumatawag. So ako nagmadali akong lumabas na kasi very emotional yung room, ang bigat ng energy. Kalabas kong ganyan, naapakan ko yung tela ng table, na long table, na kung saan yung mga pare, yung Oh my mga family. Nalaglag lahat ng food, nadapa akong ganyan sa malapit dun sa kung saan yung television, Oo, kung saan oo. piniplay yung mga memories. Oh my God! Tapos nandun ako sa paanan ng parent nung namatay. So, Oo. oh my God, sobrang embarrassing. Oo. Most embarrassing moment ko talaga. Paano mo na-handle after that? Hindi ko kasi alam kung dapat ako tumawa kasi lahat emotional. So Oo. para ako, tapos exit na ako. Umalis ako na mabilis sa Oo. venue. Hindi na ako bumalik. Sino si Martin Del Rosario na hindi alam ng publiko? Very passionate na tao. Ako kasi ang impression sa akin sa tao laging tahimik. Minsan yung silence ko na pagkakamalang suplado or unapproachable, but ang totoo niya na very warm, mapagmahal, hardworking and passionate na tao na gagawin lahat for my family, my future. Kung i-rewind ang buhay mo, anong part ng buhay mo ang gusto mong balikan? Siguro yung teenage years, yung mga rebel years ko para baguhin yung mga Nagrebelde ka ba? Nung may Oo. time na parang gusto ko ng independence, gusto ko ng freedom. Yung mga times na yun, napalapit ako sa mga taong bad influence, yung ganyan. Pero natuto ako sa mistakes ko, mabuti na rin na napagdaanan ko yun ng mas maaga kaysa pagdaanan ko ng late na kung saan dapat iba rin yung priorities ko. So, and feeling ko tama lang na pumasok yung mga ganun tao sa buhay ko kasi natuto ako na maaga. And from that, lumakas ako, mas naging goal-oriented ako, mas naalagaan ko yung sarili ko. Nang dahil dun, nagkaroon ng direction yung buhay. So you are now surrounded by positive people? Yes. O, pinaka-importante kasi yun eh. Kasi pag napapariwara ang buhay mo, ibig sabihin may mga kasamahan ka Na mahatak sa'yo. mahatak sa'yo Opo. na gumawa ng hindi maganda. Opo. Anong gusto mong mensahe? Paabot sa lahat? Siguro in everything that you do, huwag ka magbigay ng half-baked na, hindi lang sa pag-arte. Gawin mo lagi yung 100% mo. And mahalin mo yung ginagawa mo. Kasi pag ganon, hindi mo mararamdam na
trabaho yan. Magiging parte yan ng buhay mo. Mag-enjoy ka, genuinely magiging masaya ka. And of course, i-plug mo na rin yung yung mga upcoming projects mo at saka yung tumatakbo ngayon. Ayun, House of Lies sa GMA Afternoon Prime. Makakasama ko dyan sina Beauty Gonzales, Mike Tan, Chris Bernal, Cocoy De Santos, Miss Jaclo Blanco, Sir Lito Pimentel, Miss Nuki Sen, at marami pang iba. Follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts. Instagram account ko, Martin Miguel M. Del Rosario. Facebook page, Martin Del Rosario, verified account. Sa X, Mart_D Rosario. Yan. Salamat. Wow, hindi ka busy, no? Congratulations, and I'm so happy for you. Thank you. Alam thank yung you. pagiging magaling mong aktor dahil nanggagaling dito sa loob. Ay, salamat. Diba? Apo. Keep it up. Thank you po. Lalo na yung pagiging maganda ng relasyon mo sa tao. Apo. That's very, very important. Isa yan sa sinasaluduhan ko. Ay, salamat po. Maraming salamat sa panonood. Sama na po, supportahan niyo po ako sa lahat ng mga projects ko. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nessa Sila Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy. Thank you so much to Sunny Dumalaon of PESMS Events Management, Studio Manila. And of course, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.